Samantala, kaugnay pa rin po ng epekto ng Bagyong Uwan sa Aurora Province. Nasa linya po ng ating telepono si Engineer Elson Egarge, ang head ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga po, Engineer Egarge. Dayan Kerer po ito. Engineer Elson? Yes po. Good morning po. Alright, well, Engineer Elson, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Kamusta po ang panahon dyan ngayon? Cloudy pa rin po siya. May pag-ulan pa rin po ba at malakas pa rin po ba yung hangin, sir? Wala naman na po. Cloudy weather lang po kami ngayon. So medyo gumanda-ganda na po ang panahon. Pero yesterday, last night, particularly 9:10 po ay naglandfall po dyan sa Aurora. Kamusta po ang naging paghagupit po dyan ng Bagyong Uwan? We've seen some clips online pero pakidescribe po sa amin ang naging experience po dyan sa Aurora, Engineer. Sa ngayon po ay ongoing po yung clearing at assessment. Meron po kaming apat munisipyo na isolated po, no? Gawa po ng landslide, series of landslide at saka po yung stone surge. Alright. Sir, may naitala po kayong casualty or injured dyan po sa inyong probinsya? Sa ngayon po, wala naman pong reported pa, no, na at nakaswalty at wag naman po sana. Alright, may mga bahang lugar po ba ngayon sa Aurora, sir? Wala naman pong reported na nagkaroon po ng baha. Pero ito pong nabanggit po rin yung apat na munisipyo, tama po ba, Engineer? Ano po ito? Dilasag, Kasiguran, Binalungan, Bisculaw. Nagsagawa naman po ng preemptive evacuation, I understand po, sir. So may mga evacuees po ba tayo sa kasalukuyan at ano po ang figure po natin, sir? Okay naman po yung mga evacuees natin. Nasa designated evacuation po sila na ilagay. Meron po kayong numero kung ilan po sumatotal ang mga evacuees po natin or evacuees, sir? Estimate po natin, yung initial ay 5,000 families po, 17,000 individual po. Ano po yung mga assistance na naihatid na po natin sa mga evacuees, sir? Ano po? Ano na po yung mga assistance na naibahagi po natin? O how do we secure po yung mga pangailangan meron naman po kami nila? na mga nakapreposition na mga relief goods para po sa kanila. Alright, sir, I understand ang Aurora din po, yan po ay isang tourist destination. May mga stranded po ba tayo mga turista, sir? May mga pailan nila lang po, pero bago po nangyari yun, talagang discourage na namin sila na huwag na silang tumuloy dito sa aming kalamigan. Gawa nga po nung bagyong Yuan. So sabanggit nyo kanina, Engineer, na wala naman pong lugar na baha sa ngayon. So yung mga daan po dyan ay clear? Lahat po ay passable, sir? Yun nga po, papunta ng Dicadi area ay not passable po siya. Sa ngayon po ba ay sapat naman po yung tulong sa ating po mga evacuees? Meron po ba kayong panawagan for help or assistance, particular sa national government na kakailanganin po ng mga evacuees natin dyan, sir? Sa ngayon po okay pa naman at nag-augment naman po ang DSWD. May mga relief goods naman po sila binigay, ganun din po OCD. Okay. Okay, Engineer Elson, si Audrey Guruseta po ito, no? Sir, pakiulit nga lang po, ano po yung mga parte sa Aurora, yung pinakamatinding na pinsala ng bagyo o yung mga coastal villages? Yung pong Dilalungan, tapos may portion po ng Dipakulaw. Dito po sa may parting Barangay Ampil, Barangay Gupa, gawa po ng lakas po ng impact ng storm surge ay nauka po yung daan. At papunta naman po ng Dilalungan, yung magkaroon po ng mga landslide po, series of landslide. Okay.
Sir, meron po bang mga reported na missing po na mga kababayan natin dyan or casualties? Sa ngayon po, wala naman at wag naman sana. Okay, good news po yan, sir. Well, meron po bang mga lugar dyan na ngayon na walang supply ng kuryente? Dito po, mismo sa Central Aurora, halos lahat ng 8 munisipyo ngayon ay wala pong power. Mhm. Well, sir, kamusta po yung clearing operation? Kasi po ang problema po natin dyan, yung paano yung paghahatid ng tulong kung sakaling kulangin, ano? Kung hindi madadaanan yung mga lansangan na nasira o may mga debris nandahil sa bagyong Uwan. Kausap ko po yung DPWH, sabi nila ay as soon as possible talagang gagawin po nila yung magagawa nila. Sir, nabanggit nyo 8 munisipyo po, tama ang walang supply ng kuryente sa ngayon. So, papaano po ang nagiging Yes po. proseso dyan ngayon, sir? May gensets po ba? Dito po sa EOC, so aming area, meron naman po kaming ginagamit na genset. Alright, siguro sir, mensahe nyo na lamang din po sa mga kasamahan nyo po dyan sa probinsya ng Aurora. Kaugnay na rin po nitong naging epekto po ng bagyong Uwan dyan po sa inyong lalawigan, sir. Ano po? Mensahe nyo na lamang din po sa mga kapwa kababayan po ninyo dyan sa lalawigan po ng Aurora, Engineer. Yun po, sana po doon sa aming mga kababayan, manatili po muna sila sa kanilang mga lugar, lalong-lalo na po yung na-isolate po, at gagawin naman po namin ng pamanaan na maayos kagad at mabigyan po sila ng tulong dyan sa 4 na bayan po na na-isolate po. Alright, well, maraming salamat po sa inyong oras. Si Engineer Elson Egarge, siya po ang head ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Salamat po, Engineer.